Pag-usapan nga natin tayo ng update ho dun sa nangyari sa MV Tricia Kirsten 3. Pati na rin po sa ilang mga operasyon po ngayon ng Philippine Coast Guard. Tatlo ho kasi itong insidente sa karagatan na kanilang tinutugunan sa Basilan. Yun din po sa may bahagi ng Davao Occidental at yan pa rin po sa may West Philippine Sea na kapa ho sila o itong mga lugar na ito. Meron pong operasyon, search and rescue operation ang Philippine Coast Guard. Captain Noemi Kayabyab, kanila pong spokesperson na sa ating linya. Captain Noemi, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa radyo na TV pa. Captain? Yes, good morning po Sir Orly at sa lahat mga nakikinig sa inyong programa. Okay, unahin ko po ito sa MB Tricia Kirsten na nagkapsay sa Basilan. Ano na ho ang update po sa search and rescue operation ngayong pong umaga ito nagkakausap tayo, Captain? As of kahapon po, ang recorded po natin, Sir Orly, ay 316 survivors, 18 casualties po, and 10 pa po ang ating hinahanap. Alright. All accounted ho ba ito na masasabi ho natin dahil parang may mga balita ho na may mga pasahero na hindi ho yata tukoy pero hindi rin ho kasi nakalagay sa manifesto, hindi rehistrado. May mga report ho bang natanggap doon ng Philippine Coast Guard sa balitang ganon? We are checking on that information, Sir Orly, no? Ang naging direktiba naman po is we will be definitely conducting a maritime casualty investigation. So ngayon po, nakatutok po muna ang Philippine Coast Guard sa pagkakantak po ng search and rescue operation kasi napakahalaga po ng bawat segundo. Alright. 10 ang missing. Bukod sa Philippine Coast Guard, meron din po bang mga ilang pang team na katulong po tayo, Captain? Yes, actually, kahapon, Sir Orly, halos it is a whole-of-the-nation approach na po ang nangyari sa search and rescue operation. So bukod po sa Philippine Coast Guard, andun po ang Philippine Air Force, Philippine Navy, and even yung mga LGUs, DSWD, OCD, at mga volunteered commercial and private motorboats po. So sila po ang katulong po natin kahapon sa pagkasagawa ng search and rescue operations po. Pero meron na rin na nakakausap naman natin mga tauhan dun sa mga survivor, Captain. At meron mga paunang kwento ho sila sa inyo. Yes, meron po no na nakausap rin po natin itong Duty Sea Marshal. So actually, Sir Orly, itong report ng pagkakaroon ng distress nitong motor vessel na ito ay nanggaling po sa ating Duty Sea Marshal on board that vessel. So upon receipt na halos 1:50 AM, nakatanggap tayo ng report sa kanya na in distress nga daw po itong barko at nagsagawa rin po tayo kaagad ng deployment ng ating BRP Tubataha. It is a 44-meter vessel of the Philippine Coast Guard kasama po yung immediate na coordination with the LGU. Ang pinakamalapit po kasi dito na station po natin ay Isabela at ang LGU po ng Baluk-Baluk Island ang una po na naging responding teams po dito sa search and rescue operations po natin. Kahapon nga yung aming naobserbasyon. Talagang abala ho mga local officials po doon. Lalo-talo doon dinala ho sa pantalan yung mga pasahero. Malaking barko ito, no? Tricia Kirsten. Ano ho bang sakay nitong barkong ito? It is a commercial cargo vessel po, Sir Roro. Orly. Sululan po niya. Roro vessel po ito, Sir Orly. Sululan po niya ang pasahero at saka mga cargos po. Meron bang tinutumbok na lalo na sa posibilidad na hindi maganda pagkakasalansan ng mga truck o ng mga sasakyan na naroroon? Sir Orly, kasama po yan sa kinakandak nating investigation po. Kasi parang wala naman di naman daw malakas ang alon. Tama ho ba yun, Captain? Hindi naman masama ang panahon. Maayos naman ang takbo. Sabi nga ng inyong pinuno doon sa Southwestern Mindanao, hindi rin naman ito overloaded. Ano po, Captain? Yes, tama po kayo. Pero we are also checking, Sir Orly, dahil etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito. So, tinitingnan po rin yun, po ma'am? nating factor po yan. I'm sorry po? Ano po tawag doon, Captain? So, ano yun? Squall. Yung Parang biglang pagtaas. subasco po, parang subasco. Parang So, ito po yung biglaan na paglakas po ng yung hangin. pagtaas ng alon. So we are also checking on that, Sir Orly. But definitely lahat po ng mga informations na nakukuha po natin ngayon on how on how the incident occurred po would definitely part of the investigation po. Okay, lahat po ng mga survivor nakaano ho ba, naihatid na ho ba yung iba yata parang sa taga Hulosulu? Dalawa po ang naging area po natin sa pagdala nitong mga survivors. Isa po ay sa may Zamboanga at ang isa naman po ay sa may Isabela.
So yung mga na rescue po natin ng 44 meters po natin ay dinala po natin sa Zamboanga, at yung the rest naman po na rescue po ng Isabela ay sa Isabela rin po na idala. So walang pasahero kinakailangang ihatid ng Sulu. As we speak po, Sir Orly, ganun po ang naging proseso po natin kahapon Mm. for proper accounting rin po ng mga rescued na mga individuals. Okay. Meron pang ibang barko ho dyan na bumabiyahe ng Zamboanga, Basilan, Sulu, bukod po dito sa pagmamayari ng Allison Shipping? I will be checking on that, Sir Orly. Balikan ko po kayo, no? Pero ito kasi usually area talaga na yan. Ang pinaka-mode of transportation po talaga nila is vessel po or even the Okay po. motorboats. Naintindihan ko po na. Pero yung Allison Shipping naman ando doon, nakikita at handang tumugon kung ano pangangailangan ng mga pasahero nilang naabala. Yes, tama po kayo. Upon receipt of the information, Sir Orly, we also informed the Allison Shipping Lines at nagpadala po sila kaagad nitong kanilang commercial vessel Seajet. At ito naman pong LGU Isabela, pinakamalapit po yan sa distress area, ay nagpadala rin po kaagad ng kailang sea ambulance para tumulong po sa ating SAR operation. Mhm. Okay, lipat lang po ako doon sa isa niya hong operasyon pa, yung MBCA Amihara, dyan sa karagatang malapit sa Davao Occidental. Tama ho ba yung Captain Naomi? Yes, Nalubog? tama po kayo. Ito pong boat Amihara. Motorboat. Sa ongoing pa rin po ang ating SAR mission dyan, Sir Orly. Mhm. Ilan pa ho ang hinahanap po dito, Captain? Nung weekend, we were able to May isa pa. recover Oo. 6 bodies po. Mhm. And then nung a day after nung report ng incident, we were able to rescue 1 crew. So halos 7 po. If we were able to identify that 6 recovered bodies were part of these passengers of the motorboat Amihara. Mhm. So lalabas po siya, Sir Orly, halos 9 na lang po ang hinahanap po natin. Mhm. So yung mga recovered bodies will still be subject for identification po. Napakarami ho palang hinahanap. Oo. Ano ho ang kwento nung may survivor ho ba ito sa Amihara? Yes po. Sa motorboat Amihara, naka-rescue po tayo ng isa noong January 20. Isa po ito sa mga crew ng motorboat po. Ito ho yung nagbigay ng karagdagang impormasyon para po magsagawa ng search and rescue operation kung tayo nagkakamali. Captain, ano po? Yes, tama po. So sa kanya po tayo nakakuha ng information na initially na itong motorboat Amihara, naka-encounter daw po sila ng malakas na alon at current sa area that caused the motorboat to capsize. So yan po ang naging kwento po sa atin ng ating survivor. Nabiglaan daw, hindi nagkakamali. Kwento, talagang nabigla sila at isang kisap mata, nakataob na yung sasakyan nila. Di na nakatawag ng rescue, nakapaghatid ng distress call. Captain, tama ho ba yun? Yes, tama po kayo. Alright. Anyway, pakulian siguro, Captain, kumusta naman po ang meron pa ba tayong susunduin sa West Philippine Sea doon sa isang Singaporean registered vessel na lumubog ho dyan sa may Scarborough Shoal? Kahapon, Sir Orly, dumating na po ito sa Manila, itong 15 na survivors. Kasama rin po itong 2 casualty po natin. Yung atin pong survivors na turnover na rin po natin yan sa Department of Migrant Workers. And then yung 2 po na bodies ay na-turnover rin po natin sa Bureau of Quarantine po. Nakapag-abot na ho ba ng pangungumusta yung kumpanya nitong lumubog na barko sa mga Pilipinong crew? Kasama rin po yung company po nung nag-receive po kahapon during the arrival nitong survivors po. Nako po. Anyway, sana man po yung panghuli na to. Parang pakyaw mo nangyari, Captain. May pangyayari sa Amihara, sumunod sa West Philippine Sea, tapos ito naman sa Basilan. Kaya abalang-abala ho ngayon ng Philippine Coast Guard. Captain Naomi, nagparating na ho ba tayo? Kumusta naman po ang tugon ng China Coast Guard sa ating pasasalamat na pinibigay ho sa kanila sa pagtulong po dyan sa mga Filipino crew na lumubog na barko po dyan sa Scarborough? Yes, they also acknowledged din po, Sir Oli. Again, mini-mention naman po ng Philippine Coast Guard dyan that for the rescue of this Filipino crew po, we really appreciate po yung effort ng China Coast Guard sa mabilis po na pagtugon sa ating radio broadcast that time po that we were informed na meron pong distress etong MV Devon Bay po. Yan naman talaga obligasyon ng lahat ng Coast Guard. Nasaan man kayo, oras na pangangailangan, dapat silang tumutugon. Kaya okay din naman magparating tayo na pa. Salamat. Captain Naomi, maraming salamat po sa inyo. Makikibalita ho uli kami sa ilang mga development
dito sa mga trahedyang itong inyong tinututukan. Thank you po. Yes, Sir Oli. Thank you rin po and good morning po. Ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena manong balik. Hilingan, walang pinoprotektahan.